Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, yan, nasa ibang lamesa tayo. Okay, so by the way, tignan natin guys, kanina bang love reading yung masasagap natin ngayon. So, by the way, hindi ko pala nakuha yung dice, no? So, as long as nakaka-relate ka dun sa reading, para sa'yo yung reading, okay? So, by the way guys, malapit na ang full moon. So, ayan. Mag-a-announce naman ako guys, no? Sa mga gusto mapasama sa ating full moon manifestation. So, by the way, tignan natin. Kanina bang love reading yung masasagap natin ngayon? And remind ko lang pala kayo guys, sa mga interested sa private reading, or kung gusto niyo naman guys ng special treatment sa ating full moon manifestation, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook message lang kayo, no? Sa private reading at sa mga gusto ng special treatment para sa full moon manifestation sa April 1. So, yun ay may donation. Okay? Okay. So, by the way, tignan natin. Okay, may bayad po doon sa, hindi naman po nagpa-reading sa loob ng isang buwan, pero yung mga client ko na nagpa-reading sa akin, for example, sa buong isang buwan ng March, is naging client ko yon. May special treatment yung mga yan. Pero kung gusto mo rin guys, at hindi ka naman nagpa-reading sa akin netong buong March, okay, pwede pa rin naman, pero yun ay may bayad, okay? So, by the way, kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Oops. Meron tayong take time to think about your situation to gain clarity. Nako, kailangan mo dong pag-isipan ng mabuti yung sitwasyon mo. Punasan ko lang guys, to parang andilim ng camera. Okay, ayan. So, ayan, kailangan mo daw pag-isipang mabuti yung sitwasyon mo, no? Kasi, may mga scenario dito or may mga sitwasyon na parang hindi na nagbo-work doon sa connection yung dalawa ng person mo. Parang kailangan mong pag-isipan, hindi mo na siguro guys para makipag-usapan doon sa partner mo. Kasi siguro malinaw na ang lahat na ayaw niya na makipag-usap. Ayaw niya na guys na parang maayos pa kung ano man yung nagiging issue yung dalawa. So, ikaw parang gusto mo na lang ng clarity dito or at least justice, no? Sa pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? So, may mga humihingi ng justice dito. By the way, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Meron tayong spirit. Okay. So guys, ang sabi rito, your spiritual journey is beginning. So may bagong cycle na nangyayari sa buhay mo. So, pag-isipan mo mabuti kung deserve mo ba talaga yung relasyon na meron ka ngayon. Nilalagay mo sa conflict yung situation mo. Parang sinasabi kasi guys na hindi na to nagiging worth it. Okay? Masyado na siya guys, komplikado. Pwedeng hindi naman na pumapabor sa'yo. Pwedeng pabor na lang to sa person mo. Okay? So, deserve mo ba yan? Parang ikaw yung mas nag-invest. Ikaw yung parang mas nag-effort dito sa sitwasyon na to guys. Mas ikaw yung parang mas nagbigay ng assurance or stability dun sa relationship, no? So, mapifeel mo na parang ginamit ka ba? Minahal ka ba talaga? So, pag-isipan mo mabuti, guys. Kasi baka naman itong relationship mo, ikaw lang pala yung nagmamahal. Okay, so ito guys, patungkol to sa panggagamit. Grabe. Kasi may new beginning me. Sabihin, patapos ka na dun sa old cycle. Okay, may bagong pag-asa na. May bagong cycle na dumarating. Na parang kailangan mo nang mas i-consider or mas kailangan mong pagtuunan na ng pansin, guys. Okay? Tignan pa natin. Tignan pa natin, guys. Okay?
Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. So guys, emotion, 'di ba? Look deep within your emotion. So siguro kailangan mo pa rin balansehin yung mga naibigay mo, na-invest mo, sinayang na panahon. So, yung iba sa inyo guys, talagang may gigil may inis dito, na parang nasayang yung panahon mo, nasayang yung pag-effort mo. Pasensya na guys ito kasi ay kandila. Sa mga nagmamanifest ay tumulo dyan. Ayan na matanggalin na bakbak. So, ba't ba ako nagpapaliwanag? Baka kasi mapansin, no? Lalo na sa may pagka-OC dyan. So, I feel you guys, may pagka-OC rin ako minsan. So, by the way, balik tayo sa reading natin. So, yun. Baka kailangan mo pa rin balansehin ang mga bagay-bagay. Nakikita ko yung pagiging matured mo Siguro mas ahead ba? Ikaw sa person mo or siya? Malaki yung age gap niyong dalawa. So, pero ikaw yung parang mas nakikita kong mas matured dito. Ikaw yung mas dehado talaga. Kasi itong taong to tinanggap mo ng komplikado Alam mo nang may conflict sa kanya. And tinanggap mo yun. Pero ramdam mo na parang mas, mas nagbibigay ka sa kanya. Kesa mas nagbibigay ka para sa sarili mo. Para sa pamilya mo. Okay? So, maraming tao ang nag-benefits or parang tawag dito, parang ginagamit ka din. So, sabi ko sa inyo guys, may gamitan na nangyayari. So, possible guys na yung family, pwedeng nakadepende rin sa inyo. So, magkakaroon ka dito ng, mag-feel mo rin na parang magigilty ka na sa family mo nga, hindi ka nakakapagbigay. Sa family mo nga, para feeling mo nagkukulang ka. So, mas nakikita mo kasi mas may stability rito Kasi siya rin nakikita mo pwede mo maging partner sa future. So, wala namang masama na mas mag-invest, di ba? Wala namang masama na parang magpundar kayong dalawa. Or baka ikaw lang talaga yung nagpupundar. Kasi para naman to sa future niyong dalawa, guys. Yun na nga lang, medyo to, guys. Medyo disappoint ka sa end mo. Okay, so by the way, additional message. Kanina po itong love reading. Love reading, spirit guide. Meron tayong surprise. Ayun, nakikita ko kasi rito guys, simpleng effort na ginagawa nitong taong to para sa inyo. Sobrang na-appreciate mo yon. Ganun ka kasi guys kababaw at hindi ka naman talaga nag-expect ng malalim. Kasi pag mahal mo yung isang tao, may ibigay naman siya sa inyo or wala. 'Di ba? Okay lang sa inyo tanggap nyo Kasi mahal mo naman tong taong to. Ganon. So, kaya may surprise dito. You may be about to be surprised. So, may surprise pa rin siya. Pakikiligin ka pa rin na tong taong to, guys. Okay, so magiging marupok-pok ka na naman yan, Diyos ko. Marupok ka na naman talaga. Tignan natin. Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading, additional message, spirit guide. Okay. Ang lakas ng energy ng mga earth sign dito. Saka ng water sign. Oo. Kasi puro emotion 'Di ba? Ang mga earth sign kasi guys, workaholic lang yan, pero sobrang emotional yung mga yan. Kaya nga, compatible sila ng mga water sign. Water sign kasi naman guys. Family-oriented naman yung mga yan. Okay? So, worried sila lagi sa family nila. Pinapakiramdaman lagi nila yung pakiramdam ng family nila. Ganon. Or ng kapamilya nila. Pero, deep inside, nagiging madamot sila pagdating sa emosyon nila sa sarili nila. So, by the way, kanina po itong love reading. Okay, again guys, kailangan mong pag-isipan yan ha. Hindi basta bigla-bigla ka na lang nagiging marupok dito. Pag-isipan mo mabuti yan kasi may new beginning na Inaalis ka na dun sa old cycle. So, ibig sabihin, dun sa new cycle or sa new beginning,
Dalawang bagay lang yan. Pwedeng kasama mo pa siya or baka hindi na talaga. Okay? Binibigyan ka na ng ano dito, realization, guys. Marami ng dahilan para ma-realize mo itong mga bagay-bagay na to. Okay. Meron tayong attraction, divine soul, counterpart, attraction, transcend, superficiality. Okay. So, upuan ko, guys. Okay. So, by the way, sinasabi dyan, guys, marami naman nagkakagusto sa inyo. Oo. Marami nagkakagusto and sobrang attracted ka sa ibang tao. So, pwedeng, pwedeng mga friends mo, family mo, napapaisip, no? Kahit hindi mo sabihin, pwedeng nararamdaman ka nila na parang may mali doon sa relasyon nyo. Nararamdaman nila na talagang yung person mo, guys, kumakapit lang sila sa inyo. Pero mas ikaw yung mas nagbibigay. Okay? So, kahit hindi mo yan sabihin, kahit pabanguhin mo pa yung pangalan ng partner mo. So, parang broke talaga tong person mo. As in. Okay lang naman yun, guys, na dumepende sa inyo yung partner nyo. Lalo na kung maasikaso naman siya. Pwede naman yun kung may mga anak kayo. Sabihin, ikaw yung nag-work, tapos tong partner mo is maasikaso sa family, sa mga anak nyo, naglalaba, nagluluto. Mas mahirap kasi yung gawain na yun. Ma-appreciate mo, di ba? Na parang bumabaliktad ba yung sitwasyon nyo or fair lang. Ngayon, guys, kung hindi pa rin na-appreciate ng partner mo yung ginagawa mo, na sacrifice, yung pagiging good provider mo, may problema na sa kanya. Okay? Pero kung itong taong to, guys, kahit sabihin na natin na ikaw yung nagtatrabaho, masasabi mo pa rin talaga na hindi ka dihado Kasi nakikita mo naman yung niya yung malasakit niya dun sa pamilya niyo Pero nakikita ko sa dito, guys, ending na talaga. Oo, hindi na siya kasali sa new beginning mo. Sa bagong pahina. Okay? Sa bagong pahina ng buhay mo. Okay? Tignan natin, meron tayong a love bond grows stronger over time. So, minsan di ka nabibigyan ng time, pero ito kasing person mo, sweet naman talaga siya. Mahilig siya mag-surprise, pero yung surprise na ginagawa niya, guys, hindi mo alam kung ma-appreciate mo ba or hindi. Kasi may mali may mali dun sa sa sitwasyon. Oo. So, by the way, additional message. Additional message. Kanina pa itong love reading. Honor. Honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Diba? Ibig sabihin, kung pinapahalagahan ka ng partner mo, itong relasyon na to, going strong siya. Pero kung yung effort naman na ginagawa niya, guys, is parang hindi mo talaga alam kung ma-appreciate mo talaga Sorry. Ayan, nagagalaw ko na naman yung cellphone. Yung parang gato, bibigyan ko kayo ng example. Binilan ka niya ng gift, pero pera mo pa rin pala yung ginamit. Ganun lang yung malinaw na example dyan. So, di mo nag-effort siya, pero effortless din. Oo, parang hindi ka man lang ba nagsumika para may maibigay. Di ka naman humihiling ng kahit na Pero yun yung malinaw na pinapakita sa akin, guys Parang, ayan, bigla itong tumalon. Moment. Ang dami kasing pinapangako ng person. Kaya medyo may galit, gigil kang mararamdaman dyan. Sa totoo lang. Yung gigil na yon is 100%. Sinayang niya yung panahon mo, yung oras mo. Ayun, ganun yung parang mafe-feel mo dyan. Na parang mapapagod ka na lang. Kasi at the long run ng relationship nyo, guys, wala man lang mag-improve sa kanya. Mararamdaman mo naman kung mahalas yung partner mo sa buhay mo Kung sinuswerte ka nung wala siya sa buhay mo. Diba? Kung swerte ka, then pag iniwan mo to, guys, parang ang daming blessing na dumarating.
Tapos sa kanya parang wala. 'Di ba? Medyo mahirap 'yon. Again, tignan natin additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading spirit. Meron tayong let go. Sometimes, it's best to let go and let the universe work things out in divine timing. 'Di ba? Sinasabi ko na sa inyo eh. Pinapakita na rin ng card, guys, na kailangan mo nang i-let go. Or, again, hindi na siya kasama doon sa new beginning. Let go na talaga to, guys. Talagang, matindi lang yung pagkakakapit, no? Matindi lang yung yung pagkakakapit sa inyo ng person mo. Para siyang linta. Ganun yung nasa sense ko, no? Kung nakakapit siya sa inyo, guys, nandun na nga sa point na yes, di kanya iniiwan, pero unti-unti niyang inuubos yung dugo mo. Nisip-sip niya kung ano man yung pwede niyang masip-sip sa inyo. So, okay lang naman sana kung etong partner mo is nag-e-effort din. Pero kung wala naman, guys, bakit ba nagmamahal ka pa ng ganito? 'Di ba? Ayusin ko lang to. Bakit ba nag-aaksaya ka pa sa ganito? Pero, by the way, wala naman judgment. 'Di ba? Pag mahal mo talaga ang isang tao, mahirap i-judge yan, guys. Pag mahal mo ang isang tao, mahirap ipaliwanag kung bakit minahal mo yung taong yon. Basta minahal mo lang siya. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. 'Di ba? Nababalot ka ng isang illusion, guys. Nakikita ko dito na parang itong pagmamahalan nyo is talagang lang, medyo dilulo lang talaga lahat. Delusional lang tong partner mo. And alam mo yung feeling na pathological liar ba yon? Ayan, search nyo na lang, guys. Mahirap ipaliwanag yan. Pero parang ang galing magpaniwala ng partner mo. Sobra. Alam mo yung galawan ng mga scammer kung paano sila mag-encourage ng ibang tao. For example, sa pyramiding. Ganun ata siya magsalita eh. Okay? Magaling Magaling magmanipula si partner mo. And again, nasabi rito, guys, nababalot ka sa isang ilusyon. Kailangan mo nang i-let go. Sweet yung partner mo, mabulaklak, ang dami niyang pinapangako, then aasa ka doon. Oo, hindi matatapos eh. Kasi ang dami niyang pwedeng lokohin. Kahit bitawan mo tong taong to, guys, uulit-ulitin niya lang yung trabaho niya sa ibang tao. Paiikutin niya, lolokohin niya. So at least ikaw, na-save mo yung sarili mo, di ba? Nailigtas mo sa ganitong klase ng tao. Okay, so by the way, additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Diba? So, pag sinabing unrequited love, parang di mo alam kung bakit mo pinatulan, bakit bakit mo minahal? So, sinasabi lang kasi dito, guys, hindi sapat na na-attract ka lang sa kanya or dahil may chemistry kayong dalawa. Diba? Para i-keep mo pa yan. Diba? So, sabi ko sa inyo, guys, ang love, ang hirap i-explain yan. Na-experience nyo na ba, guys, yung parang tinanong nyo yung partner nyo? Or, yes, in general naman, guys. Kahit sino sa inyo, na parang tatanungin nyo sila, bakit mo ako mahal? Ano ba nagustuhan mo sa akin? Tapos sasabihin niya, hindi niya rin alam. Kasi gano'n naman talaga, guys, ang love. Mahirap talaga ipaliwanag. Diba? So, by the way,
Tingnan natin. Okay, additional message. Meron tayong let go talaga, guys. Pero sinasabi ito is yung mga bagay na hindi nyo na kontrolado. Yung mga issue na hindi nyo na makontrol. Yung mga issue na hindi naman na nakakatulong dun sa relasyon. So, pwedeng ma-issue siya or baka yung mga tao sa paligid nyo. So, meron kayong kailangan i-let go. Ngayon, kung willing pa kayo na i-work out itong relationship na to, meron kayong kailangan i-let go talaga. Okay, so by the way, check pa natin. Kanina po itong love reading. So guys, again, ipapaliwanag ko lang na ang reading natin ay general reading lamang. So take what resonate and leave what doesn't. So kung hindi talaga guys nakarelate, so ibigay na lang muna natin sa iba. Marami tayong video dyan, baka doon may mahagip tayo sa energy mo. No? So at least may guidance, may mga ina-advise naman ako doon na yung mga dapat mong gawin. Diba? So by the way, so mapansin nyo guys, umuunti yung nanonood ng video ko. So, I think baka gumana na yung manifestation. Baka naka-move on na sila. Baka okay na sila. Ayan. Diba? So, okay na rin. At least, diba? Okay kayo. Okay. Give your relationship a chance. Kung kaya pang bigyan ng chance. Kung kaya nyo pang let go na yung mga past issue na hindi na nakakatulong. So, ikaw kasi kilala mo yung partner mo eh. Na parang nandun ka sa point na kahit ganyan siya, parang may na-appreciate ka pa rin something sa kanya. Okay? Na until now, pinangahawakan mo eh. Na parang may nakikita ka pa rin something sa kanya na mabuti naman siya eh. Naging mabait naman siya sa ganito, maasikaso naman siya sa ganito. So, talagang yun ang pinangahawakan mo na sumusunod naman siya sa inyo. So, baka pwede pa naman siyang maayos. Like, may isip mo na, baka pwede pang ayusin yung buhay na tong taong to. Diba? So, sa halip na sukuan, tutulungan nyo na lang na mag-grow. Or i-work out niya yung buhay niya. Mag-upgrade man lang siya. Magkaroon man lang at least progress, diba? So, by the way, meron tayong passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Diba? Ang sweet nyo Pero sa totoo lang guys, no judgment. No judgment, pero ginudge ko na sa umpisa para no ready. Again, ayun, sorry. Sa totoo lang guys, sinasabi naman kasi rito, may talaga, may love naman talaga eh. Pero hindi talaga maiwasan na pwede kayong i-judge ng ibang tao, lalo na at mukhang ikaw yung mas nagiging dehado. So, sa love naman kasi guys, kailangan ng suportahan. So, kung nag-e-effort naman yung person mo, pero kulang pa rin eh. May mga frustration ka pa rin talaga na parang hindi na to tama. Parang ano ba, okay na ba to? Or tama na to? Diba? Parang si Ma'am Grace Tan Felix lang, yung nanay ni Miguel Tan Felix. Okay na to. So, by the way, tignan pa natin sa energy ng partner mo. Okay. Ayan. Sa energy ni person. Sabi ko lang yung card. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Judgment. Ayan Medyo to guys real talk pa magsalita to. So, ibig sabihin, masakit siya magsalita. So, madalas napapansin niya pa kung ano yung mga mali, may mga sumbat. Alam mo yung wala na nga na itutulong, nasusumbatan ka pa pala. Yes ko. Okay, paano? At ano yung nararamdaman sa'yo ng partner mo? Judgment nag-judge ka niya minsan. Mukhang mas marami pang judgment sa kanya.
Eight of flower. Dami niya sinasabi. Guys, napaka-toxic ng energy ng partner mo. Dami niya say na pointless naman. Death, ending and new beginning. So, madalas parang siya pa tong malakas ang loob, no? O sige, huwag na natin to i-workout. I-let go na natin to. Ganon. By the way, additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong the tower talaga. 'Di ba? Kakasabi ko lang, siya pa yung malakas na makipaghiwalay minsan. Nararamdaman niya, oh. May panunumbat, tapos may pagka-sad boy, may pagka-sad girl, na parang, oh sige, okay lang naman eh. Sanay naman ako ng nag-iisa. 'Di ba? Ako naman lagi ang mali eh. Ikaw naman ang lagi ang tama. Tapos susumbat niya guys yung sinasabi sa kanya ng ibang tao. Eh ayaw naman sa akin ng family mo, 'di ba? Hanapin mo yung tamang tao para sa iyo. Baka mahanap mo pa. 'Di ba? Medyo sarcastic yung mga sinasabi niya, guys. Basta kami yung sinasabi diyan. So parang minsan parang ang lakas ng loob niya. So ang mangyari guys, parang ikaw pa yung manunuyo. So manunuyot ka rito, sa totoo lang. Pag-isipan mo 'yan. Sabi nga dun sa card, kailangan mo ng clarity. Mag-isip-isip ka, girl. So by the way, tingnan pa natin. Okay. Tingnan pa natin. Paano ka nakikita ng partner mo? Paano ka nakikita ng partner mo? Ngayon. The Fool. Naku, tanga-tanga raw. Di ba yun naman si The Fool? May mga impulsive na desisyon. Wait lang, guys. Ayan. So, nakikita ka ng person mo na parang ang engot mo, ang dali mong mauton, dali mong paikutin, ang impulsive na mga desisyon mo sa buhay, ang isip bata, ganon. Ganon kanya nakikita na parang ikaw yung isip bata, ikaw yung engot-engot sa inyong dalawa. Pero maasa naman siya sa diskarte mo. Di ba? Paano kanya nakikita? The Hangman, masyadong komplikado, masyado kang conflict, masyado kang toxic. Di ba? Ikaw yung binabaliktad. Ay, nako. Alam mo guys, napagsasabihan ka na pala ng hindi maganda, ang dami ng mga judgment. So, mapaisip ka na lang talaga eh. Kailan ka mauuntog? Diyos ko. Meron tayong strength. Ayan, no? Diba? Parang sinasabi niya dito kung wala naman ako, hindi ka naman malakas eh. Pero sa totoo lang guys, siya yung humihigop ng lakas mo. Siya yung humihigop ng pagiging positive mo dyan. Kasi masyado siyang komplikado. Paano kanya nakikita? Impulsive. Parang ano, tawag dito, immature. Parang iengot-engot. Parang ganyan. Paano ba iengot? Parang minsan bobita. Ganon kanya nakikita, the Fool eh. So, strength, sinasabi niya rito na, ay, konti pang-uuto ko lang dito. Babalik din yan. Naku po. Tignan pa natin. Okay. Tignan pa natin. Ano naman ang gagawin ng person mo? Ano yung effort niya? Mag-effort ba to? Okay, so guys, meron tayong Wheel of Fortune. Yung moving forward to guys, the Hangman. Diba? Ang dami niya pinapangako na ito yung plano niya. Ang gaganda ng mga plano niya, guys. Ang gaganda ng mga pinagsasabi niya. As in, parang paniwalang-paniwala ka. Then parang ikaw, wait lang. Wala naman akong mapapala sa taong tuwa. So parang ano eh, ang sasabihin niya kasi dyan, hindi naman kitang kailangan. Kaya ko naman yung buhay ko. Moving forward siya. Pero sa totoo lang guys, komplikado siyang tao. Okay? Ang dami niya sinasabi na magaganda. Ito yung pangarap ko para sa ating dalawa. Ito yung pangako ko sa'yo. Sumpa man. Pero conflict kasi lahat ng pinapangako niya. Hindi pong aasa ka na lang. May mangyayari pa ba? Meron tayong 8 of Pentacles. So, diba? Puro stability yung pinapangako niya. Ay, nako.
Patay guys ng message. Ito yung card. Additional message. So, malakas guys ang earth sign, no? Capricorn, Taurus, and Virgo. Cancer, Pisces, Scorpio sa side ng person mo. Manipulative to. Sa totoo lang. Ayan. It's simple, really. How do I feel? I want you as forever. Yan yung laging sabi niya sa inyo. And sobrang confident pa siyang sasabihin yan. Para kang ginayuman itong taong to. Showing out, I'm acting like I don't care about you. What happened between us, but I just want to appear unbothered. So, yun kasi yan, guys. Ipaparamdam niya sa inyo na hindi siya manghihinayang na mawawala ka. Kasi ganun yung way niya para controlling ka. Ganun yung way niya para bumalik ka. Oo. So, again, deep inside, sobrang affected yan. Pag hindi kayo nag-uusap, sobrang naapektuhan siya pag, alam mo yung balisa siya. Nababalisa talaga siya. Oo. Balisa siya pagka naghihiwalay na kayo. Kasi, kailangan ka talaga niya. Yung bottom of the deck, this isn't goodbye. I don't want to walk away about it's what, okay, sabi daw. I don't want to walk away, but it what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again. Diba? Babalik at babalik. Tayo sa energy mo. Nako. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Ten of Pentacles. Ako, ang dami mo lang inubos at sinayang na panahon, oras at pera. Dugot pawis. Diyos ko, ikaw ba yung lagi nakikipag-ayos? Na parang ayusin natin to. I-let go natin yung mga issue. Ikaw na yung parang nagpapakababa. Oo. Page of Wands eh. Pero kahit sabihin niya na ganyan, parang sasabihin pa sa'yo ng partner mo na, isip bata ka masyado, ganito, ganyan. Kasi yun yung nararamdaman mo eh. Pwedeng ma-feel mo na baka nga tama talaga siya, na isip bata ka talaga. Na parang sasabihin mo na, magbabago na ako, ayusin lang natin to. Paulit-ulit na yung nangyayari, guys. Never-ending cycle. Oo. Maghihiwalay, magsasama, tapos paulit-ulit, magiging toxic. Tignan pa natin. Ano yung dapat mong gawin? Okay. So, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, yan, zodiac sign mo. Dapat mong gawin, kailangan mo ng humakbang palayo. Hindi mo na kailangan pang mag-antay dito. Medyo nakakapagod ng makipag-debate sa taong to or explain pa yung sarili mo, no? Okay, the High Priestess. Kasi umaasa ka pa rin na may mangyayari. Kasi nakikitaan mo ng potential tong taong to eh. Meron tayong, ayan, fire sign, okay. Fire sign. Yes, fire sign and air sign. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Yan yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo. So, sinasabi lang dito guys, wala ka nang inaantay. Hindi na magbabago, hindi na mag-i-improve. Wala nang magiging realization pa tong person mo. Okay? Alam mo, love bombing yung nangyayari. Save mo yung sarili mo. Iligtas mo yung sarili mo sa ganitong klase ng sistema. Hindi na yan, guys. Nakakatuwa. Okay? So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.